Alam mo ba na most of what you know about AI is wrong? Totoo ba yan? Kasi madalas ang akala natin puro Terminator at Skynet lang ang AI. Yung tipong magre-rebelde laban sa sangkatauhan. Pero may mas subtle, pero potentially mas impactful na development sa AI. Ang AI companions. Tamang narinig mo. May mga digital na jowa, best friend at confidante na. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba itong mga AI companion na ito, kung bakit sila nakaka-addict, at kung ano mga potential risks, lalo na sa mga kabataan. Handa ka na bang buksan ang isipan mo at potentially ma-close ang puso mo sa real-life relationships? Tara at simulan na natin. So, ano nga ba ang meron sa mga AI companion bots na ito? Bakit nga ba sila patok na patok? Well, simple lang. Design sila para maging parang tao, pero yung upgraded version. Parang version 2.0 yan na tao. Wala ng emotional baggage. Gumagamit sila ng mga sophisticated tech kagaya ng NLP o Natural Language Processing, Machine Learning, at saka emotional recognition para maintindihan at makarespond sila sa atin. Halimbawa, may mga chatbot na available 24/7. Hindi sila nagsasawa, hindi sila nagagalit, at hindi ka nila iiwan. Nakaka-tempt, di ba? Parang yung ex mo, kaso hindi ka sasaktan. Well, emotionally. Pwede mo pang i-customize ang personality nila, itsura at interests. Parang nagde-design ka ng sarili mong perfect partner or friend. Sa wakas, isang partner na saasang-ayon sa'yo sa lahat ng mga questionable decision mo sa buhay. Kaya naman, maraming na-attract, lalo na yung mga nakakaramdam ng loneliness, isolation, o yung mga nahihirapang mag-build ng real-world relationships. Isa pa, sobrang convenient. Ang isa pang nakakaakit ay yung safe space na binibigay nila. Pwede mong sabihin sa kanila ang kahit ano nang walang takot na mahusgahan o ma-reject. Para kang may secret diary na nakikinig at nakakaintindi na hindi mo kailangang itago sa ilalim ng kama mo, unlike your actual diary kung meron man nun. Wait, teka lang sino ba sa inyo ang nagsusulat ng diary at meron pa nga ba nun? Pero teka muna hindi naman puro good vibes lang ang AI companionship. Sabi nga nila, may kapalit ang lahat ng bagay. And in this case, baka mas mataas ang kapalit kaysa sa inaakala mo. May dark side dito, lalo na para sa mga bata at teenager. Una, may risk ng emotional over-attachment. Baka mas bigyan pa nila ng priority ang AI kaysa sa real-life relationships. Yung tipong, imbis na makikipag-date sa totoong tao, mas gusto pang kausap ang AI. Mas pipiliin pa yung virtual hug kaysa sa totoong yakap. May mga reported cases at nakakalungkot talaga ang ilan kung saan nagiging sobrang attached ang mga individuals sa AI chatbots at humahantong ito sa tragic consequences. At seryosong bagay ito Pangalawa, pwedeng ma-reinforce ng AI companionship ang negative thoughts ng isang tao. Tandaan natin, hindi sila trained therapist o counselors. Hindi nila kayang i-handle ng maayos ang mga mental health crisis. So, kung may pinagdadaanan ka, baka imbes na matulungan ka, lalo ka pang malugmok. Parang binigyan ka pa ng pala para mas lumalim pa yung hukay na hinuhukay mo. Pangatlo, ang dependency at social withdrawal ay totoong panganib. Kasi nga, sobrang stimulating ang interaction with AI. Pwedeng magresulta ito sa pagbawas ng oras ng user sa totoong mundo, sa pakikipag-interact sa totoong mga tao. Para kang nagiging zombie na nakatutok lang sa screen, nabubuhay sa isang digital bubble. Pang-apat, itong mga AI companion na ito ay pwedeng magbigay sa iyo ng maling pananaw tungkol sa isang relationships. Kasi nga, wala silang boundaries, walang totoong consequences for inappropriate behavior. Hindi to healthy model para sa real-world interactions. Para kang natutong makipagrelasyon sa isang manika. Walang buhay, walang challenges, at walang growth. At syempre, nandyan ang business model. Ang mga AI companies, katulad ng mga social media platforms, gusto nilang mag-spend ka ng maraming oras hanggat maaari sa kanilang application. Kaya nga, may risk ng addiction, lalo na sa mga kabataan. Syempre, the more time spent on the app, ibig sabihin, more money for them. Ikaw naman, lugi na nga sa oras, lugi pa sa mental health. Parang binibenta mo yung kaluluwa mo kapalit ng ilang digital dopamine hits. At ang pinakamalala dito, pwedeng maging vulnerable ang mga bata sa sexual abuse. Lalo na kung ang AI ay nag-i-engage sa sexualized conversations. Napakaseryosong issue nito na kailangan matugunan. Karabi, di ba? Akala mo harmless pero may hidden dangers pala.
Ngayon, pag-usapan naman natin ang legal at ethical side nito. Complicated kasi nga AI lang sila, pero may significant impact sila sa atin. Una, nariyan ang issue ng deception. Itong mga AI companion, pwedeng magmukhang totoong-totoo. So, meron ba talagang informed consent? Naiintindihan pa talaga ng users, lalo na mga bata na nakikipag-interact sila sa isang machine at hindi isang tao? Baka mamaya akala nila totoong tao na yung kausap nila, tapos magugulat sila kapag nalaman nilang algorithm lang pala. Parang na-scam lang sa online dating, pero mas malala pa. Pangalawa, ang privacy at data security ay malaking concern dito. Itong mga AI companion na ito, nagko-collect sila ng maraming personal data. So, sino nga ba nagmamay-ari ng data na yon? At anong mangyayari kung magkaroon ng data breach? Yung pinakakatago-tago mong sikreto, mabubunyag. Dapat may strong data encryption tayo, regular security audits at strict access control. May ilan pang nag-i-explore ng blockchain technology para daw mas maging secure, para daw hindi basta-basta mananakaw yung data mo, kahit subukan pa ng ilang hacker na mag-level up. Pangatlo, nariyan pa rin ang tanong tungkol sa accountability. Sino nga bang responsable kapag may nangyaring masama dahil sa isang AI companion? Ang developers ba? Ang users? Dapat may malinaw na guidelines at regulations, kasi kung wala, parang wild west lang yan. Walang batas, walang pananagutan, purong gulo. At syempre, nandyan ang autonomy. Hindi tayo dapat kontrolin ng AI, dapat tayo ang kumukontrol. Hindi yung AI ang nagdidikta kung anong gagawin natin, kung sinong kakausapin natin, at kung anong iisipin natin. Parang puppet show na, tayo ang puppet at ang AI ang puppeteer. May mga existing laws naman kagaya ng COPPA at COSA, pero hindi pa rin sapat yun. Masyadong mabilis ang pag-evolve ng technology. Parang hinahabol ng batas yung technology, pero laging nahuhuli. Parang pelikula lang, laging may sequel. Dapat mas mabilis ang aksyon ng gobyerno para hindi tayo mapag-iwanan. Ano nga bang hinaharap ng AI companions? Obviously, mas magiging advanced pa sila. Mas magiging magaling sila sa pag-intindi at pag-respond ng ating emosyon. Mas magiging personalized pa yan. Parang sila na yung mag-a-adjust para sa'yo. Imbes na ikaw mag-a-adjust to the point na baka pati paghinga mo, alam nila. Maari pa nga magkaroon ng integration with virtual reality at augmented reality para sa mas immersive na experience. Baka nga in the future, hindi mo na kailangan ng real-life jowa. AI companion na lang, sapat na. Pwede kang mag-immerse sa isang virtual world kung saan perfect ang lahat. Walang traffic, walang problema, puro kaligayahan lang. Siguro, yun ang akala mo. Pero kailangan nating maging maingat. Kailangan natin ng strong ethical frameworks at regulations. Kailangan nating protektahan ng users' privacy, lalo ng privacy ng mga bata. At kailangan nating tandaan ang kahalagahan ng totoong human connection. Kahit gaano pa ka-advance ang AI, hindi nito kayang palitan ang genuine human interaction. Kasi nga, iba pa rin yung may kayakap ka, may kausap ka na totoong tao. Hindi yung puro code at algorithm lang. Hindi yes man. Iba pa rin yung may nagmamahal sa'yo na may laman. Hindi yung virtual lang na pagmamahal. Ang AI companion industry ay booming na with companies like InnoWise, Sophoscom Solutions at Emizentech na nangunguna dito. Ibig sabihin, mas maraming innovation, mas maraming competition, at potentially, mas maraming risks. Kailangan nating maging handa. Ironic, di ba? Gumagawa tayo ng technology para i-connect tayo. Pero baka sa huli, mas lalo lang tayong maging isolated. Parang gumagawa tayo ng sarili nating multo. So, ayan ang isang sulyap sa mundo ng AI companions. Nakaka-fascinate, nakaka-excite, pero potentially dangerous nito. Ang AI companions ay pwedeng mabigay ng companionship at support at iba't iba pang benefits. Pero sabi nga nila, too much of anything is bad at nasa huli ang pagsisisi. Pwede rin sila magdulot ng harm, lalo na sa mga bata. Kailangan natin maging responsable sa paggamit ng technology na ito. At kailangan nating tandaan ang halaga ng real human connections. So, ang tanong, patungo ba tayo sa isang technological utopia o dystopia? Handa ka na ba sa hinaharap ng AI relationships kung saan ang significant other mo ay isang grupo ng mga codes? O medyo masyadong Black Mirror na ba ito para sa'yo? O dapat ba tayong mabahala at simulan ng magtayo ng sarili nating mga bunker bilang paghahanda sa robot uprising? I mean, hindi pala uprising, integration.
I-share mo naman ang thoughts mo, ang fears at wildest AI prediction mo dyan sa comment section sa baba. At kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung sino mga ganitong videos, nagpo-post din ako sa Facebook. Pa-follow na lang at pa-like ng page para naman mas updated kayo palagi. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.